Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Ruel Payo Jr. Bago ko ibigay ang panahon kay Pastor, ay hihingi po muna ako ng paumanhin sa inyo dahil medyo matagal po na nakapag-upload ng recording para dito sa pinakahuling lesson sa Amazing Facts Study Guide. Naging busy po at ang aming mga schedule at kasabay na din po ang maliliit na mga health issues na aming mga pinagdaanan. Pero ang maganda po ay muli tayong magkakasama sa isa na namang bagong pag-aaral, ang Lesson 27 po na may pamagat na wala nang balikan. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Good day po sa inyong lahat mga kapatid, mga taga-subaybay sa atin pong programa ating pag-aralan. Welcome po sa atin pong lesson number 27. Ako po nagagalak at natutuwa na kayo po ay muling makapiling sa atin pong pag-aaral po ngayon. I hope and I pray kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kasama po ang inyong pong mga pamilya at mga mahal sa buhay. Samahan niyo po kami sa panibagong episode ng ating pong pag-aaral at purihin po ang Panginoong Diyos sapagkat meron po tayong interesting topic po ngayon. So sit back and enjoy lang po kayo and study with us sa ating pong panibagong topic po ngayon. God bless po. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin para makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli po ay hinihingi namin ang inyong presensya na samahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan nang sa gayon ay maintindihan at magamit namin ang mga matututunan namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang mga challenges na aming mga pinagdadaanan at isinusurrender po namin sa inyo ang lahat ng plans at dreams namin. Fill us, Lord, with your spirit and guide niyo po kami sa mga desisyon na gagawin namin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakamali. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Kapag po ang isang skydiver ay humakbang sa gilid ng pinto ng sasakyang panghimpapawid at tumalon palayo sa eroplano, alam niyang wala nang balikan. Napakalayo na niya at kung makakalimutan niyang itali ang kanyang parachute, walang makakapagligtas sa kanya sa tiyak na pagbagsak at nakakatakot na kamatayan. Ito po ay isang trahedya. Pero may mas malala pa na pwedeng mangyari sa isang tao. Sa katunayan, mas masahol pa ang dumating sa punto na hindi maibabalik ang iyong kaugnayan sa Diyos. Ngunit milyon-milyon ang papalapit na sa puntong ito at wala silang kaide-ideya. Posible bang isa ka sa kanila? Ano ang kakilakilabot na kasalanan na maaaring humantong sa ganoong kapalaran? Bakit hindi ito mapapatawad ng Diyos? Para sa isang malinaw at malalim na sagot na puno rin ng pag-asa, maglaan lamang ng ilang minuto sa kaakit-akit na gabay na ito na ating pag-aaralan. Sa unang tanong, ano ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos? Pastor? Ayan po mga kapatid, once again welcome po sa ating pong panibagong topic. And to answer the first question, alam nyo, ito ang tanong na ever since na aking pong narinig po ang tanong ito, parang for me, this is one of the serious questions na nais po at talagang kailangan i-consider po ng isang Kristiyano. Ano ba ang kasalanan na hindi po napapatawad? Kasi we are preaching and we are believing to the Christ na talagang mapagpatawad na pagmahal, pero come to think of it, there is really a sin na hindi po napapatawad. And the question is, what is this? Now, let us ask the Bible, mga kapatid, for us to avoid this kind of sin or for us to live a habit on sinning like this, atin pong pasagutin po ang Biblia nang sa gayon po ay atin po itong maiwasan. Now, Matthew chapter 12, verse 31. Samahan niyo po ako mga kapatid sa pagbabasa po natin po ang Biblia. Dito po sa Matthew. Okay po, Matthew chapter 12, verse 31. Napakaganda po ng binabanggit po sa Biblia po mga kapatid. It says here,
Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan. Hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. So, friends, ladies and gentlemen, the sin that is unpardonable is no other than the sin against the Holy Spirit. Okay, what is this? Now, sabi po dito, the sin God cannot forgive is blasphemy against the Spirit. Alam niyo po yung blasphemy? You remember Christ was put to death, was nailed on the cross, not because meron po siyang nagawang mga mali, but because he was blasphemed. Yun po yung accusation sa kanya ng mga Pharisees and ng mga Sadducees. Okay? Ibig sabihin po ng blasphemy ay ikaw ay tao but you are claiming that you are a God. Yun po yung blasphemy. Now, Christ was not blaspheming. Why? Because he is really the Son of God. And the Bible told us that for how many times? Now, ito pong blasphemy against the Holy Spirit, ibig sabihin the dictation or the yung bulong, the whisper of the Holy Spirit, pagpatuloy pati hindi pinapakinggan or patuloy tayo nagiging Diyos sa ating sarili na in fact siya ang kailangang sundin. And if we keep on following our thoughts, our will, our everything, like tayo ang nagiging Diyos sa ating pong mga sarili, will in fact, alam po natin na mali po ito, that is sin against the Holy Spirit. So the bottom line here is this. If we keep on rejecting the whisper, the call, if we keep on not listening to the Holy Spirit, that is the most grievous sin or what we call the unpardonable sin. Sabi po dito, people have many differing beliefs about this sin. Some believe it is murder, some cursing the Holy Spirit, some committing suicide, some killing an unborn child, some denial of Christ, some heinous crimes or wicked act, and others worshiping false god. The next question will shed some helpful, yung ating pong susunod po ng tanong mga kapatid, masala tayong tutulungan na maunawaan po yun pong sin against the Holy Spirit. Now again, sa Bible, there is no light sin and greater sin. Lahat po yun ay kasalanan. Wala pong white lies, wala pong greater lies. No, lahat po yun ay lies. But the issue is unpardonable sin. In other words, meron talagang mabigat na kasalanan na talagang hindi po kapatawad-tawad sa ating pong Panginoon. And this is the sin against the Holy Spirit. Okay, you can ask forgiveness kung ikaw ay nakapatay, kung ikaw nakapagnakaw, etc., etc. Name those things, mga kapatid. But if you commit sin against the Holy Spirit, that is something to take serious about, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan at kalapastanganan? Pastor? Kanina po ating pong binasa, mga kapatid, ay Matthew chapter 12 verse 31. Ating pong basahin po ulit, ha? Pagmasan niyo po mabuti. Okay, sabi po dito, babasahin po ulit, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Now, kanina akin po siyang explain ng bahagya, but this time, I will elaborate it more, mga kapatid. Sabi po dito, the Bible says that all kinds of sin and blasphemy will be forgiven. Lahat po napapatawad. Okay? So, none of the sins listed in question 1 is the sin that God cannot forgive. Lahat po napapatawad po ng Panginoon. Okay? Now, the bottom line there or the things na kailangan nyo pong gawin ay, sabi po sa 1 John 1 verse 9, if we confess, He is faithful and just to forgive. So, talagang kailangan lang po tayo mag-confess. However, now listen, no single act of any kind is unpardonable sin. Wala lang po talaga na tinatawag na unpardonable sin. However, ito po, it may sound contradictory but both of the following statements are true. Okay, listen. 1, any and every kind of sin and blasphemy will be forgiven. Lahat po yan, mga kapatid, ng mga blasphemy napapatawad po. The blasphemy or sin against the Holy Spirit will not be forgiven. Now, inulit po dito, mga kapatid, na talagang ang sin against the Holy Spirit is something very serious na atin pong kailangang unawain. Ito pong blasphemy against the Holy Spirit. Sabi po dito, Jesus made both statement. Jesus made both statement in Matthew, yung mga kapatid. So there is no error here.
To harmonize the statement, we must discover the work of the Holy Spirit. Now, ano ba ang work ng Holy Spirit, mga kapatid? Mamaya, atin po yung malalaman po sa question number 3 and so on and onwards. But to give you a little background, mga kapatid, listen. The Holy Spirit's role is to convict us with our sins. Ibig sabihin, if we are committing some mistakes, some sin or errors, ang banal na espiritu po, siya po ang nagko-convict. Ano po yung convict, pastor? Kumbaga parang judge na, ops, nagkasala ka. You need repentance, you need Christ, you need grace. Yun po ang role ng Holy Spirit. Siya ang atin pong tagapamagitan. Siya po yung nagpapaalala po sa atin. Kumbaga, hindi naman siya simple force of good. Wala pong ganun, okay? He is the third person of the Trinity. He is belong in the Godhead. He is the Holy Spirit, mga kapatid. And He is so powerful in convicting us sa atin pong kasalanan. So, again, mga kapatid, we must discover the work of the Holy Spirit para malaman po natin ang mga bagay na atin pong kailangan sundin sa Kanya at mga bagay na nakakasakit po sa Holy Spirit. Now, let's find out more sa atin pong mga susunod na question. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, ano ang gawain ng banal na espiritu? Pastor? Ayan, ano bang gawain po ng banal na espiritu? Alam niyo po, I love this chapter in the book of John. Meron po kami ginawa pong series na prayer marathon. Yeah, magdamag po kami mga kapatid na nag-pray. Magdamag po kami nagbasa ng Bible. Ito po ang isa sa ang tawag po namin sa team namin noon ay Parakletos, the Comforter, the role of the Holy Spirit. Now, we'll read John chapter 16, the whole chapter, and John chapter 17. Basahin niyo po yun. Okay? You will understand more and you will be drawn closer more to the Holy Spirit. But at this point, mga kapatid, we are to answer, ano ba ang role ng Holy Spirit? Now, John chapter 16, okay, sabi po dito, pakinggan niyo po ito mga kapatid. Please open your Bible with me. Kung meron po kayong mga Bible sa inyo po, mga cellphone, it's good. You can open them with me, mga kapatid. John chapter 16, verse 8 and verse 13. Sabi po dito, sa verse 8, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. So the role of the Holy Spirit is to what, mga kapatid? Yan, to convict us sa ating pong kasalanan and to tell us about the future. Now, sabi po dito, the work of the Holy Spirit is to convict us of sin and to guide us into all truth. Praise the Lord. In this world full of fake news, in this world full of false beliefs, mga kapatid, in this world, everything and every most of the beliefs are distorted with lies. The Spirit of truth, the Holy Spirit of God is there to tell us the truth about God, about Christ, about His coming, and about His word, mga kapatid. So, let us remember that the Holy Spirit is there to convict us of our sin and to tell us the truth. The Holy Spirit is God's agency of or for conversion. Without the Holy Spirit, no one feels sorrow for sin, nor is anyone ever converted. Yan ang role ng Holy Spirit. Siya po ang ginagawa niya, kapatid. Pinaparamdam niya sa iyo na talagang masama yung nagawa mo. Kasalanan yung ginawa mo. And then, afterwards, kanya ikaw tutulungan na maging converted. Babalik ka sa grasya at sa biyaya ng Panginoon na siya maglilinis sa kasalanan mo at siya magpapatawad sa iyo. Napakaganda po ng role ng Holy Spirit. Kumbaga siya yung nagpupush forward sa iyo na, oops, nagkasala ka, but don't worry, you are not condemned. You are not doomed to hellfire, but you are God's child, you are forgiven,
then just ask forgiveness. Napakaganda ng role ng Holy Spirit, mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa ika-4 na tanong. Kapag hinatulan tayo ng banal na espiritu ng kasalanan, ano ang dapat nating gawin para mapatawad? Pastor? Ayan, alin nyo, mga kapatid, ako po medyo na-excite lang po, ano po. Akin na po kayo para na-spoil sa mga susunod na mga tanong. Kasi po talaga, ganun po yung inyo po magiging reaction once you know that there is God who really loves each one of us, and He is really ready to forgive us if we are just faithful and to ask forgiveness. Yes, mga kapatid, ano nga po ba or kailan po ba nagko-convict ang banal na espiritu? At talagang sabi po dito, let me read to you, mga kapatid, okay? Kasi He is really there to push us to ask forgiveness. And yes, the God who is authoritative to forgive us, when I say authoritative, because He is the only one who has the authority to forgive sin, not yung mga pari, hindi po yung mga pastor. So don't confess your sin to them. Alam niyo, meron po akong biro lang naman na napakinggan sa social media. Meron daw pong isang makasalanan nag-confess, nagnakaw daw po siya ng manok sa isang bahay. Tapos nag-confess siya sa pare kasi yun po ang tradisyon sa Catholic Church. Ito pa yung joke lang, mga kapatid. I don't know if this happened really in the real lives, in the real life. Pero nag-confess po yung nagnakaw ng manok sa pare. Sabi niya, Father, patawarin niyo po ako, nagkasala ako. Sabi niya, Father, anong kasalanan mo, anak? Nakapagnakaw po ako ng manok. Sabi niya, anong color ng manok? Ganito po, Father. Saan ka nakapagnakaw? Doon po, Father. Alam niyo, mga kapatid, galit na galit yung pare. Sabi ng pare, ikaw pala nagnakaw ng ano ko. Mga kapatid, it's just a joke, pero may katotohanan po doon. Ano pa katotohanan doon? Don't confess your sin sa iyo pong kapwa na tao. Baka yung pinagsumbungan mo yung pala yung ginawa mong kasalanan. I mean, tayo, pag gumawa ng kasalanan against sa Panginoon, hindi po siya judgmental. Hindi po niya tayo ko-condemn. Hindi sasabi ng Panginoon na, ay, ikaw kasi nagkasala ka, ganito, ganyan, na kamatayan para sa iyo, impyerno para sa iyo. No, 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 no. No, God is different. Listen to this. 1 John 1 verse 9. Sabi po dito, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Napakaganda. Kung atin lamang daw po at ipapahayag. Siya daw po ay ano po? Tapat at matuwid. Siya po ay talagang 100% magpapatawad sa atin. Hindi katulad nung pare sa akin pong kwento na nagalit. Ikaw pala nagnakaw ng manok ko, Hindi. Atin pong Panginoon na talagang tapat. Siya po'y magpapatawad po sa atin. When convicted of sin by the Holy Spirit, we must confess our sins in order to be forgiven. When we confess them, God not only forgives, but He also cleanses us from all unrighteousness. God is waiting and ready to forgive you for any and every sin you could commit. Mga kapatid, napakaganda po talaga. Sabi po dito sa mga awit, akin po mabasahin po sa inyo. Ang ganda po ng verse ito, mga kapatid. Read with me, mga kapatid. Sabi po dito, Psalms 86 verse 5. Ito pong binabanggit, mga kapatid. Yan, listen. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Imagine, mga kapatid, hindi ko alam ang context ng verse na ito, pero I believe this context ay kasi tapos na po yung nagkasala po si David doon po sa Psalms 51, na binanggit niya po, nagkasala siya against kay Bathsheba, tapos si Prophet Nathan ay nirebuke siya. Sabi ni David, create in me a clean heart, O God, sa verse 10, and renew a right spirit. Alam nyo, right ahead, right then and there, naramdaman niya po yung forgiveness ng Panginoon. Kaya he keep on writing psalms of praising God because He is really humble. He is really forgiving. Kaya sabi niya po, mga kapatid, mapagpatawad ka at di mo ko kinakalimutan. So, ladies and gentlemen, brothers and sisters, no turning back. Kaya po ito po ating pong title po ngayon because who among you, after napatawad, ay babalik pa sa kasalanan? If we really understand the dynamics of God's love, if we really understand the depths of His
of His mercy and grace, I believe there is no single human here on earth na magpapatuloy pa sa kasalanan or babalik pa sa pagkakasala. Kaya nga po ang title po, No Turning Back, if and when we understand the love of God. Salamat po, Pastor. Sa ikalimang tanong, ano ang mangyayari kung hindi natin ipagtatapat ang ating mga kasalanan kapag tayo ay nahatulan ng banal na espiritu? Pastor? And mga kapatid, personal na po my call and my prayer is, let us come to Christ and ask forgiveness. Now, the other way around, if hindi po tayo magkukumpisal sa ating pong kasalanan po sa Panginoon, dito po binabanggit mga kapatid, Proverbs 28 verse 13. Okay? Proverbs 28 verse 13. Wait lang po ha. Okay. Nasasabi po dito mga kapatid, Proverbs 28 verse 13, He who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Nagugulong po mga kapatid. Okay, medyo nag-ano lang po yung akin pong Tagalog Bible. Sabi po dito, yung daw pong mga tao na kinocoveran, yung kumbaga hindi nila ina-admit na sila po yung nagkasala, hindi daw po sila magpapatuloy, hindi daw po sila magpaprosper, hindi po sila lalago, hindi po sila uunlad. Okay? Pero yun daw pong yung nagkukumpisal, yung humingi po ng kapatawaran at pinaporsake, ibig sabihin, hindi na nila ginagawa. Kanila pong nire-reject ang paggawa ng kasalanan. Magkakamit daw po sila ng mercy or ng kapatawaran or ng awa. So, take note, if we do not confess our sins, Jesus cannot forgive our sins. Okay? So, sa bottom line mga kapatid, natin pong pag-aaral ngayon, a while ago we are discussing the unpardonable sin or sin against the Holy Spirit. The reality is, ang kasalanan hindi po napapatawad ay yung hindi po hiningi ng tawad. Okay? How can you know that someone is really troubling? How can you know that someone is really guilty of his or her sin? How can you know someone na nagbago na po sa kanya pong buhay if that someone is not coming to you at humingi ng kapatawaran? Na sinabi na, alam mo, nagsisi talaga ako ito na lang po, halimbawa mga kapatid, may kaibigan ka, sinaktan ka, tinraidor ka, ganito, ganyan ginawa sa'yo. Tapos, nagkalabuan kayo. Hindi na kayo nagkaroon ng komunikasyon. Talagang nag-unfriend pa kayo sa Facebook, etc., etc. Then one day, lumapit siya sa'yo na parang wala lang nangyari. Na humingi pa ng tulong sa'yo, humingi pa ng pabor sa'yo. Question, tutulungan mo ba ang tao ngayon? Mga kapatid, I believe no. Kasi may ginawa siyang mali sa'yo and then hindi mo pa alam kung siya ba'y nagsisi na kasi nung bumalik siya sa'yo, nanghingi siya ng pabor. Hindi man lang, uy, sorry sa ginawa ko nakaraan sa'yo ha, bati na tayo ha, ganito, kino-confess ko, nagsisisi na ako, pwede bang humingi ng pabor? Para mas okay pa yun eh. Kasi ang kanyang bungad ay humingi na siya ng tawad. Pero yung hindi humingi ng tawad, para bagang walang nangyari, para bagang hindi ka nasaktan, parang something is wrong with that. Same with our God. He knows our heart, but He wants us to show what's inside our hearts. Gusto po ng Panginoon mapatid na tayo po yung magsisi. Kasi paano ba naman tayo papatawarin how can we be forgiven if our lips and our hearts are not converted by the Holy Spirit to us pardon, mga kapatid. Thus, any sin that we do not confess is unpardonable until we confess it. Because forgiveness always follows what? Confession. Ang kapatawaran po, ang equation po mga kapatid sa kapatawaran, if we admit that we are wrong and we ask forgiveness to somebody who is authoritative or in authority to forgive us, that in authority, who is no other than Jesus Himself,
will forgive us. 100%. I guarantee that. The Bible says that, mga kapatid. It never precedes it. Sabi po dito, mga kapatid, talagang um, pag hindi po tayo hingi ng kapatawaran, ay wala po talagang mangyayaring kapatawaran if we don't ask forgiveness. So, terrible danger of resisting the Holy Spirit. Sabi po dito, resisting the Holy Spirit is terribly dangerous because it's so easily led to total rejection of the Holy Spirit, which is the sin God can never forgive. Okay? It is passing the point of no return, since the Holy Spirit is the only agency given to bring us to conviction. If we permanently reject Him, our case is what? Hopeless. This subject is so important that God illustrate and explain it many different ways in Scripture. Okay? Watch for this different explanation as you continue exploring this study guide. Mamaya-maya mga kapatid, kahit pumabang din po sa inyo yung mga ilan pa pong mga guides. Okay? Now, listen. The Holy Spirit is ever willing to convict us sa ating pong pagkakasala. He is the one who is pushing us to ask and to confess our sins to God. So if we listen, if we hear that small voice calling us, don't reject that, mga kapatid. Bakit? If we keep on rejecting, magiging habit na po natin. Ang habit ay magiging karakter na natin afterwards. At ang ating karakter po ay hindi na po yun mababago. Mahirap na pong baguhin, mga kapatid. Bakit? Yun na po yung ating po kinagisnan. Patuloy na i-reject iyon pong call ng banal na Espiritu. Salamat po, Pastor. Sa ika-6 na tanong, kapag hinatulan tayo ng banal na espiritu ng kasalanan o inakay tayo sa bagong katotohanan, kailan tayo dapat kumilos? Pastor? Very good question, mga kapatid. Kailan tayo dapat kumilos? Pag narinig na natin yung call ng banal na Espiritu, tayo po ba'y magpapatagal-tagal pa? Next week na lang ako, Lord. Next month na lang, ganito. Next year na lang para isama ko na sa New Year's resolution ko. No, 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 no. Listen. Ano natin gagawin? Psalms 119 verse 60. Dito po binabanggit, mga kapatid, sa Aklat ng Mga Awit 119. Okay, 119. I hope it's function. Okay. Verse 60. Kaya ako'y nagdumali upang hindi na mabalam sa hangad kong masunod na ang bigay mong kautusan. Mga kapatid, pag tayo po ay na-convict na at na-realize na din po tayo po nagkasala na, I made haste. Wala na pong delay. Right then and there, tayo po hihingi po ng kapatawaran. Okay? Tayo po ay, ano daw po, mga kapatid, on the spot hihingi ng tawad. Lord, sorry, I am convicted with my sin. Lord, sorry, I realize I am wrong. Hingi tayo agad ng kapatawaran, mga kapatid. Wala na pong, pupunta man ako sa kapilya, doon yung aking pari para humingi ng tawad. Paano pang wala po doon? Nandito po ang Panginoong Jesus, ever available para po makinig sa atin pong mga hinaing o sa atin pong mga kumpisal. Ano pa, mga kapatid? Okay, 2 Corinthians. Okay, 2 Corinthians chapter 6. Ito lahat po, mga kapatid, ay verse 2. It says here, sapagkat sa kaukulang, sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakuluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Hindi po bukas, hindi po next week, hindi po next month, next year. No. Now. Now is the time, acceptable time. Mga kapatid, this is the day of salvation. Okay? So, when you hear the call of God, bumalik ka sa akin, magpabinyag ka, surrender your life to me. Hindi po atin pwedeng sabihin, hindi pa po kasi, Lord, hindi ko pa, gusto ko kasama ko yung asawa ko, gusto ko kasama ko anak ko, gusto ko kasama ko ang ganito, ganyan. Friends, now's the time. Okay? Don't wait for anybody. Don't wait for somebody. Hindi po sila magliligtas sa iyo. Ang Panginoon na magliligtas sa iyo. At ikaw sa sarili mo ang kailangan tumanggap. Okay? Ano pa? Acts chapter 22 verse 16. Sabi po dito, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sin, calling on the name of the Lord. Mga kapatid, kailangan po sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan,
sa mga taong ina-acknowledge si Kristo na siya magpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ano pang hinihintay mo? Tumayo ka dyan. Sabi po dito sa Acts 22, ikaw daw po ay magpabautismo, magpabinyag, upang ikaw daw ay ano daw po, mahugasan sa iyong pagkakasala at tawagin mo ang pangalan ng Panginoon mong Diyos. Friends, listen. The Bible repeatedly states that when we are convicted of sin, we must confess it at once. And when we learn new truth, we must accept it without delay. Again, without delay. Now is the time to accept Christ. Now is the time to accept salvation. Made no delay. Salamat po, Pastor, sa ikapitong tanong. Anong solemneng babala ang ibinibigay ng Diyos tungkol sa pagsusumamo sa kanyang banal na espiritu? Pastor? Mga kapatid, na aking pumabasahin po sa inyong teksto ay ito po may general na context. Now, the context of this is the flood during the time of Noah. Okay? So, sabi po dito sa Genesis chapter 6 verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120, 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Ano pong point mga kapatid na gusto pong banggitin po dito mga kapatid? There is really a judgment. Hindi po panghabang buhay na ang Espiritu ng Diyos, yun pong Holy Spirit na kung saan doon po nagkakaroon ng blasphemy ang tao, kung saan doon po nagiging unpardonable ang kasalanan ng tao. Yun po ang hindi po nag-abide forever doon po sa panahon ni Noah. Talagang sobrang sama po ng tao. Kahit po sa atin pong panahon ngayon. Kaya ang solemn warning po mga kapatid ng Panginoon, accept because now is the right time. Now is the accepted time. So God solemnly warns that the Holy Spirit does not indefinitely continue pleading with the person to turn from sin and obey God. So friends, hindi po panghabang buhay ang banal na Espiritu. Now, don't ask me a question na, Pastor, so, ibig sabihin, Pastor, pag ang Panginoon ay wala, nag-withdraw na ang kanyang presence, hindi na siya love. Love po ang Panginoon. Hindi po mawawala sa Panginoon yung God is love. He is really a God of love. Eh, paano, Pastor, yung pong impyerno? Parang ang sama naman ng Panginoon. No, mga kapatid. You know what? Even in the hellfire, the love of God is manifested. Sabi ng isa sa akin, Pastor, so ililigtas nila? No, hindi rin. Ang impyerno po ay isang evidence ng pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin po nun, ayaw niyo na pong ipagpatuloy yun pong kasalanan kasi ayaw makita ng Panginoon na nagdudusa ang tao. Kasi po ang tao rin po ang tao rin po ang talagang nagsasacrifice. Ang tao rin po ang naapektuhan ng dulot ng kasalanan. So again, now is the accepted time, come to Christ. Salamat po, Pastor, sa ikawalong tanong. Sa anong punto humihinto ang Espiritu Santo sa pagsusumamo sa isang tao? Pastor? Ang sabi po mga kapatid dito po sa Matthew chapter 13, verse 13, ito po ang binabanggit. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Mga kapatid, ito po yung kwento mga kapatid ng parable of the wheat and the tares. And doon po sa parable din po ito doon po sa naghasik po ng binhi. Okay? Sabi po dito, the Holy Spirit stops talking to a person when that individual becomes deaf to his voice. Okay, yun po yung konteksto po. Ito po, kung babasahin niyo po mga kapatid, yun po Matthew chapter 13, nandun po yung parable of the wheat and the tares, yun pong naghasik ng binhi doon po sa tabing daan, doon po sa katinikan, doon po sa kabatuhan, at doon din po sa good soil. Okay, and in others. Okay, marami pa po if you will read Matthew chapter 13. But he is referring to his listeners na hindi po nila nag-gets, hindi po nila naunawaan. Now, there is a reason bakit hindi po nila naunawaan. Okay? It's because ang konteksto po mga kapatid ay close na po kasi yung heart nila. Okay? Pinaunawa po ni Jesus ang kanya pong subject matter
in a very simple way, even in the form of parable. And yet, hindi po nila naunawaan yun, mga kapatid. In fact, inexplain po pa nga po niya ano po ibig sabihin po nun. And still, they don't understand. Some, hindi po lahat. Ano pong point? Mga kapatid, ang Holy Spirit po ay hindi na po nakipag-usap sa tao na close-minded na. Ang Holy Spirit po ay para pagang nagsawa na. Hindi naman talaga, pero don't take the Bible's word against it. Take my word for it, mga kapatid. It's just my opinion. Na para bagang okay, sawa na ang banal na espiritu sa isang tao na makinig or sa isang tao na hindi nakikinig ng kanya pong conviction ng kanya pong salita. The Bible describes it as hearing but not hearing. There is no point in setting the alarm clock in a deaf person. Nasa ko po yun, ako po ay college pa. Ako po yung naiinis sa akin pong ka-roommate. Kasi ako po ay mababaw ang tulog. Sa konting ingay lang po mga kapatid, ako po yung nagigising. And here comes my roommate na ang sarap matulog. Tapos pag nagpa-alarm clock po mga kapatid, sapagkat may klase siya and or may work siya, mas una pa ako nagigising sa kanyang alarm clock. Tapos ang tagal niya pong ang tagal niya pong patayin ang kanyang alarm clock. Lahat kami sa buong room ay gising na, siya ay tulog pa rin. Anyways, the point here is, mga kapatid, ang hirap pong pa-realize sa taong close-minded na. Me personally, okay? Me personally, ako po ay nagpa-practice ng long patience sa ibang tao. Pero talagang siguro sarili ko na yan. Kumbaga, karakter ko na po yun. Parang ang ikli po ng pasensya ko. I mean, ito po ang point mga kapatid. Kumbaga, hirap po na magbigay ng Bible study sa mga taong alam na nila with all the references from the Bible, naunawaan na po nila ang subject matter, and yet they keep on doing things against sa tinuturo po ng Biblia. Example, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa mga previous po ating pag-aaral, bawal kainin ng mga bagay na ito at napakarami. Sabi ng Biblia, ito ang araw ng pagkapahingahan, wala iba kundi Sabado. And here comes somebody na tinuruan mo with the Bible text na ang kanila pong standpoint ay, kasi ito yung kinagisnan na namin. Ito na yung aming kinalakihan. Dito na rin kami mamamatay. Alam niyo pa, napapakinggan ko po yan, mga kapatid, to be honest. Ako po nawawalan ng pag-asa sa taong iyon. Although ang banal na espiritu nagsabi pa rin sa akin, keep on preaching sa kanila. Pero ako po parang nawawalan ng pag-asa na, talaga, Lord, mag-preach pa ako sa kanila. Ang tigas ng ulo nila ay na makinig. Nung tanungin ko sa kanila kung ano araw ng kapahingahan, sabi naman nila, Sabado, pero ang kanilang sagot basta pabayaan mo na kami. Ito na yung aming kinagisnan. Dito na kayo mamamatay. Pabayaan ko na lang sila mamatay. Parang ganoon mga kapatid, nakaka-exhausted or nakakainis minsan. Now, friends, I'm not the Holy Spirit. But there's a Holy Spirit. Alam niyo, napakapasensyoso ng Holy Spirit. Napakapasensyoso. For many times, you and I are keep on doing things against His will, and yet the Holy Spirit is there, mga kapatid. So the invitation is this: don't shut off the Holy Spirit. So it is with the Holy Spirit. If we keep shutting Him off, one day He will speak to us and we will not hear Him. When that day comes, the Spirit sadly turns away from us. Mga kapatid, there will be a day ng Holy Spirit po ay hindi po continually mag-abide sa atin, like in the days of Noah. In fact, sabi po ng Panginoon sa araw po na yan, He regretted na kanya pong ginawa ang tao. Alam niyo mga kapatid kung sino po nagsalita nun na He regretted na ginawa niya ang tao? It's no other than the Holy Spirit. Talagang nagsisi po ang banal na espiritu na kasi lagi na siyang nire-reject ng sangkatauhan. So please, since and while you are hearing this, since the probation is still open, please surrender your life to God. Salamat po, Pastor, sa ikasyam na tanong. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay nagdadala ng liwanag ayon sa Juan chapter 1 verse 9 at pananalig. Makikita naman sa Juan chapter 16 verse 8 sa bawat tao
Ano ang dapat nating gawin kapag natanggap natin ang liwanag na ito mula sa banal na espiritu? Pastor? Ayan, mga kapatid, ano po ating gagawin once we receive? Kanina po, patuloy na binabanggit, don't harden your heart. Okay? Accept God because now is the time of your salvation. Pero meron po binabanggit ito mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Mga kawikaan or Proverbs 4 verse 18 and 19. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. So, napakaganda mga kapatid. Ano po, ang atin daw pong daan, ikaw na nakasumpong sa katotohanan, patuloy na magliliwanag ang iyong daan. So choose to follow that path. Okay? Because that path that keep on shining, that shines or that light comes from the Lord. Okay? So wag na po tayo magpatuloy po sa pagkakasala. Okay? Sabi po sa John chapter 12 verse 35, walk while you have the light, lest darkness over you or darkness overtake you. So habang ikaw po ay nasa liwanag, patuloy kang lumakad. Okay? Kasi po ang kadiliman ay patuloy din po nakabuntot sa atin. Okay? Now the Bible rule is that when the Holy Spirit brings us new light or conviction of sin, we must act at once. Obey without delay. If we obey and walk in the light as we receive it, God will continue giving us light. If we refuse, even the light that we have will go out. Okay? And we will be left in darkness. The darkness that comes from a persistent and the final refusal to follow light is the result of rejecting the Spirit, and it leaves us without hope. Nakakalungkot po talaga kung tayo po ay patuloy na magkakasala, tayo po ay maiiwan po sa kadiliman. But the invitation once again is very clear and very very profound. Follow God's voice. You know what? I keep on saying this illustration. If you know the song "Trust and Obey, for there is no other way." The problem is meron po ilang mga Christian denomination, may mga taong ayaw nila mag-obey. Pastor, trust na lang. Pwede bang wala na yung obey? Sabi ko, sige. Pero ganito yung kantahin yung mga kapatid. Trust and okay. Kasi ayaw nyo mag-obey eh. I-replace nyo na lang sa isang okay. Trust and okay, for there's no other way. Friends, huwag nyo pong i-revise yung pong composition ng kanta. The composition says, trust and obey, for there is no other way. So, if you trust God, hindi po pwedeng hindi ka nag-obey. Okay? Hindi po makikita na ikaw ay Kristiyano pag ikaw ay may pananampalatayang Kristiyano pag hindi ka po marunong sumunod, mga kapatid. So, once again, ladies and gentlemen, since you keep on hearing this invitation, surrender your lives to God because He is there, really are ever ready to forgive and to accept you just as you are. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli ang panahon kay Pastor para sa kanyang closing remarks at panalangin. Friends, mga kapatid, mga kaibigan, our Lord and our Savior Jesus Christ died on the cross because of you and because of me. There's no debate on that, and that is the very heart doctrine of the Christianity. Huwag po natin sayangin po yung sacrifice po ng Panginoong Jesus. He even shed His blood for our salvation. Huwag po tayong patuloy na magpakalunod sa kasalanan po dito po sa sanlibutan. Okay? Sayang po yun pong sacrifice ng Panginoon if we are one day will be left out in the darkness. Para saan pa ang kanyang kamatayan na ikaw naman po ay wala po sa langit na bayan? Para saan pa ang kanyang kamatayan, His death and His sacrifice on the cross of Calvary, even in the road going there from the Via Dolorosa Road? Mga kapatid, para saan pa?
if ikaw ay wala doon. So please accept His invitation. His arms are wide open to accept you. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, thank you sa isang napakagandang topic na nagpapaalala sa amin muli na kami po ay inyong inaanyayahan na lumapit at manumbalik po sa inyo. Help us, Lord, to turn to you, to turn back to you, to accept you, Lord. And Lord, thank you for this wonderful grace and love na nagpapaunawa sa amin na it is now time to listen to the Holy Spirit. It is now time to obey Him. It is now time to follow you and to offer and to submit our lives to you. Because we pray these things in Jesus' name. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe at share nyo po ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin po mag-share ng inyong experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po, kung kayo ay may prayer request, paki-comment nyo rin po para maisama namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi ng aming pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!